isang wika, isang diwa, isang tao na Pilipino. Ang advokasya ng ginawa bilang tatlo. Sino pa rin sa puso ng aking bayan? Ang Tierra Sino, nawas ang mga pangarap, pamilya at kabataan. Pero ang Mindanao ay hindi lamang kwento ng gera. Ito rin ay kwento ng pag-asa. Ang ganda at yaman ng ating kultura. May iba't ibang kwento, paniniwala at tradisyon. Mula sa 7,000 naraan at 41 isla. Mga Tagalog, Cebuano, Tausug, Maranao, Ilocano at marami pang iba. Ito ang bilang panang kultura nagkakapit-busy. Piliin natin ang pagkakaroon kaysa dahil, pagmamahal kaysa tao, sa wika, diwa at kaluluwa, isang obra maestra ng pagkakaisa. Ginawa bilang apat. Bukod sa titik at salita, ang wika ang titik ng ating puso, bilog ng ating kaluluwa, at sinulit na nagbubuklod ng ating pagkakaisa. Piliin natin mabuklod. Piliin natin kilalanin at ipagmalaki ang ating sariling wika. Dahil walang Pilipino kung walang Pilipino. Ika nga Ludope Santos, ang wika ay tulad ng hangin, malaya at nagbibigay buhay. Ngunit kung ito ay mawala, pati bayan ay namamatay. Kaya sa bawat salitang ating binilikas, sa bawat pangusap na ating hinahabi, buhayin natin ang pagkakaisa at kultura. Dahil ang wika ang buhay ng bayan. Kaya pangalagaan natin ito, ipagdagana at ipamana para sa susunod na henerasyon. Pakinggan natin ang advokasya ng ginagawa bilang lima. Ang wika ang upat ng ating pagkakakilanlan at ang pagbilang ng sariling wika. May mga Pilipino na mas pinipili sumalita ng wikang banyaga at may mga magulang na mas pinipili na ang kanilang kabataan ay maging dihasa sa wikang Ingles. Bilang isang mga batang Pilipino sa mga bagong panahon na itinuturing pag-asa ng bayan, isinusulong ko ang pagpapanatili, pagyayabong at pagyayaman ng sariling wika. Ang mga kabataan na katulad ko ay dapat maging dihasa at may kaalaman sa sariling wika, maging sa bahay, paaralan, tahanan o sa komunidad ay dapat gamitin at pagmalaki ang ating wika. Sa parang ito, matitiyak ko na buhay ang ating wika, kultura, pagkakakilanlan sa sarili at magkakaroon tayo ng pambansang pagkakaisa. Ginawa bilang sa tulang advokasya. Bilang Pilipino, buo ang aking paninindigan sa advokasya, itaguyod, pagyamanin at ipagmalaki ang wikang Pilipino at ang mga nagtutong wika. Sapagkat sa wika nagsisimula ang tunay na pagkakaisa, pagkakaruan at pagmamalasakit ng ating lahat. Ang wika ay tagapagdala rin ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nabubura ang wikang Pilipino. Ngunit bilang kabataan, ang
paggamit ng ating nagtutong wika ay magsisilbing tinig para sa mga ito. Huwag natin sila hayaan tuluyang maglaho. Sa halip, gamitin natin upang muling buhayin at palaganapin. Sama-sama tayong bumuo ng isang bansa may matibay na pagkakalandan. May iisang puso, diwa at wika. Maraming salamat po! At ating napakinggan ang mga pangarap at paniniwala ng ating mga kalahok sa pamamagitan ng kanilang piniling advokasya. Mga advokating kanilang isinasabuhay at ipinaglalaban bilang inspirasyon ng kabataan at ng sambayanan. Ang pagtulong ay ang pagbabahagi ng pagmamalasakit sa bawat isa. Ito ay nagpapakita ng mabuting isipan. Patunay lamang ito na sa ating pag-iwan ng selebrasyon ng ating wika ay hindi magagawa ng isa lamang. Bagkus sa pagtutulungan ay nagiging magaan ang bawat gawain. Muli ang aming taos-puso ang mainit na pasasalamat sa mga magulang ng ating mga kalahok sa Ginoo at bigyan ng wika na walang sawang nagsuporta mula sa pagkakos ng mga pagpupulo, pakikisa sa mga isay, at hanggang sa huling araw ng ating patipala. Ay nalayan kayo ang ipakita ang suporta sa inyong mga mag-aaral at syempre ang pagmamahal sa ating paaralan. Ang Baptist National High School, lalong-lalo na sa Departamento ng Pilipino. At amin rin taos pusong pasasalamat sa ating mga lubog ng unampalan. Kay Ginoong Rashid Jared Rayo, maraming salamat. Ginoong Antonio Donoso Jr., Binibining Claudette Valera, Binibining Jaja Calzado, Ginoong J. Galagapo, gayon din sa aming inimbitahan mga taga-suma mula sa Departamento ng Matematika. kay Ginoong Kenneth Bolivar, Binibining Regine Escalada. at Ginoong Rafael G. de la Cruz. Maraming salamat po. Nais rin namin pasalamatan ang pakikiisa at presensya ng mga magulang ng ating mga kalahok. Attorney Rochelle Dadibas, Attorney Redigario Dadivas Jr., Ma'am Danica Navarro, Ma'am Sheila Marie Fernando, Sir Alvin John Fernando, Ma'am Russell J. Orala, Ginoong Jasper Orola, Ma'am Excel Grace Basa, Ginoong Joselito Bas, Ma'am Annabel Andrade, Dr. Oliver Andrade, Ma'am Maria Dolores Aldeguer, Sir Robert Aldegar, Ma'am Javelin Bisana, Sir Joey Bisana, Ma'am Matilde Tonel, Sir Bilardo Tonel, Ma'am Jean Abashar, Sir Richard Abashar, Ma'am Rosalie Dister, Sir Richard Bisto, Ma'am Venus Agaling, and Sir Alfonso Sevilla III. ang saya na bagani ay hanga sa salita mula sa mga katutubong pangkat sa Mindanao na nangangahulugang mandirigma o pinuno. Ipinapakita nito ang tapang, lakas at pagiging tagapagtanggol ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng mga galaw na sumasalisag sa laban, depensa at karangalan, ang sayaw na ito ay nagsisilbing pagpupugay sa mga sinaunang bayani at pagpapanatili ng mayamang kultura at tradisyon ng ating mga ninuno. Sa puntong ito, tayo muli ay aalihin ng isang pananigbilang mula sa mga piling opisyales ng pampaalalang samahan ng mga mag-aaral sa Pilipino sa kanilang makulay na pagtatanghal ng pag-aaral.